6 na araw nang nasusunog ang Navotas City Sanitary Landfill. Patuloy na humahanap ng paraan ang mga otoridad para tuluyan itong maapula. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos, live mula sa Malabon. Arles. Yes, Cheryl, nag-inspection nga si Public Works Secretary Vince Dizon dito sa Navotas City Sanitary Landfill. Nang hingi na kasi ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Navotas para maapula ang sunog. 80% o humigit kumulang 30 hektarya na ang nasusunog na bahagi ng Navotas City Sanitary Landfill. Noong Biyernes, nakalaang linggo pa o April 10 pa sumiklab ang apoy na resulta ng methane combustion mula sa nabubulok na mga basura. Bagaman under control na ang ignition point nito, patuloy pa rin kasing lumalawak ang sunog. Apektado na rin ang kalapit na mga barangay at bayan dahil sa kapal ng nakasusulasok na usok na ibinubuga ng malawak na sunog. Pati ang tubig na ginagamit ng mga bombero pang apula rito, hindi na raw kasi sapat. Kaya kailangan ng gumamit pa ng lupa at putik para mapigilan ang oxygen o yung naghangin na nagdudulot ng mas malaki na sunog dahil dyan. Tiniyak ng DPWH ang pagbibigay ng karagdagang heavy equipment para makatulong sa pag-apula ng sunog. Partikular dito ang 2 bulldozer, isang backhoe at isang dredger o yung makinang pang maghuhukay ng mga basura. Ang problema, wala pang madaanan ang mga gamit papunta sa landfill kaya kakailanganin pa ng barge. Inaasahan na sa weekend ay matatapos na ang kalyeng ginagawa para makapasok ang mga heavy equipment sa lugar. Dagdag pa ni Secretary Dizon na magbibigay tulong din sa sunog ang mga pribadong sektor. 2025 pa nang itigil ng Philippine Ecology Systems Corporation ang operasyon ng landfill at hindi na naituloy ang nakatakda ng safe closure nito dahil nag-withdraw ang kumpanya sa isinumito ng Safe Closure and Abandonment. Ipatatawag naman ng Environmental Management Bureau ng DENR ang PhilEco na posibleng maharap sa administrative, civil at criminal charges depende sa bigat ng paglabag sang-ayon sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at paglabag sa Clean Water Act. Cheryl, sa ngayon ay tinatayang 3,000 pamilya na mula sa Obando, Bulacan. Sa 3 barangay sa Obando, Bulacan ang lubhang naaapektuhan ng usok na nagmumula nga doon sa landfill. Dito ngayon ay nananatili din sila sa kalapit na mga evacuation center. Mahigpit din na minomonitor ang air quality dito sa lugar at patuloy nga na pinapaalalahanan ng mga residente na kagaya ng ating ginagawa ngayon, magsuot ng face mask dahil sa mga posibleng respiratory problems na kanilang makukuha dahil sa usok mula doon sa landfill. Yan muna ang latest. Cheryl. Arles, kung sa ngayon ang kakayanan natin, parang lumalabas, ang kakayanan na pwedeng pagtugon ay ang, sabi mo nga, pagko-cover ng lupa at putik dito dun sa nasusunog. Kaso nga, Yes, ay challenge pag naglo-low tide or hindi makapunta yung mga heavy equipment, hindi ba? So ano pang Tama ka option? dyan, Cheryl. Okay, so gaano katagal pa ito masisimulan? Or may iniisip pa bang ibang option or maitutulong sa ang private sector or ibang mga eksperto ba? Wala ba silang nare-research na ano ba yung pwedeng pinakamabilis para maapula ito? Actually, Cheryl, ayon kay Secretary Vince Dizon, kanina nung nag-inspection siya dito ay nasa 1 kilometro na lamang yung layo ng kanilang dredger at nung barge na gagamitin nga sana para makasampa doon sa landfill mismo at makapagtambak ng mga basura. Pero ang problema nga, kanina pagdaong natin doon ay low tide. Kaya inaasahan nga na sa next week o sa paparating pang mga araw at kahit possibly ngayong araw, kung tumaas yung tubig, baka daw makapagsimula na nga yung paglalagay o yung pagbiyahe ng mga heavy equipment na tinatawag. Pero yung isa sa mga problema dito, Cheryl, yung daungan din, yung kalye pa. Para kung low tide man, may madadaanan pa din. May ginagawa dito na kalye na tinatambakan din ng lupa pero baka daw sa weekend pa ito matapos at magagamit nga sa paparating na mga linggo. Pero ngayon, Cheryl, ang tugon muna ng lokal na pamahalaan ng Navotas ay yung misting na tinatawag na kung saan nga nasa 30 mga personnel o kawani ang kanilang pinaiikot at pinagbabantay para nga tuloy-tuloy na maapula ang sunog dito. Sapat ba yung misting? Sa ngayon, Cheryl, ay hindi dahil talagang nakita natin doon marami at malaking bahagi pa rin talaga ng sanitary landfill ang may usok. Kaya nga tayo kanina ay 2 patong na ng face mask yung ating ginamit dahil nung naglalakad tayo doon parang nasa eksena tayo ng pelikula, parang battleground, napakamaalikabok, nakasusulasok yung usok at talagang makikita mo yung usok ay napakalayo ng pinupuntahan nito dahil hinahangin
Naayon pa nga kay Secretary Vince Dizon, may mga ulat na umaabot pa ito hanggang doon sa Bataan. Kamusta yung air quality? Ano ang monitoring? Nasaang, di ba may mga, ano yan, may mga level ba? May orange, Yes, Cheryl. may red, I think. So, kamusta ang air quality? Sa huling tala, Cheryl, ng Navotas City Local Government Unit kahapon, no, as of 6 p.m., ay nasa normal naman, no, ang air monitoring index nila dito. Aabangan natin kung ano yung magiging update niyan. Ngayong araw, supposedly kaninang 10 a.m. ay may update na sila dyan. No? Pero sa ngayon, ang paalala nila sa mga residente, kung maaari, ay magsuot ng face mask, lalo na yung mga sensitibong sektor, yung ating mga nakatatanda at yung mga persons with disability para maiwasan ang anumang respiratory problems. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.